is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dagsana sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan ng mga biyahero, lalo't holiday na bukas at simula ng long weekend para sa Undas. Kamustahin na natin ang mga provincial bus terminal kabilang sa Parañaque Integrated Terminal o PITX. 200,000 ang inaasahang pasahero doon ngayong araw, kaya ang tanong, may masasakyan pa bang mga bus? Nakatutok doon live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, ngayong araw nga inaasahan ng pinakamalaking bilang ng mga pasaherong babiyahe ngayon dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Uwing-uwi na pa Agusan del Sur ang 50 anyos na si Jubel. Ang kanyang excitement may halong pag-aalala, lalo't isa ang kanilang probinsya sa pinayuko ng lindol kamakailan. Naroon pa naman ang kanyang 2 anak. May pera lang kami, di makakauwi agad. Masakit po na hindi agad makauwi kung ano nangyari sa pamilya. Siyempre, nilindol sila doon. At bagaman ligtas ang pamilya, kailangan nilang ipaayos ang kanilang bahay. Wala pa siguro po, ipon-ipon muna. Sabik na rin makauwi naman sa Sorsogon si Russell. Pero tila mas excited ang mga fur baby niyang sina Maui at Gia na hindi niya maiwan. Kasi yung isa dyan, sir, is may separate anxiety. Opo. Tsaka pag iniiwan siya, nagkakalat siya ng kung ano, nangangatkat ng mga wire or damit doon sa amin. Kaya every time na babiyahe kami or papasok sa work, namin sinasama. Mabuti na lang at pinapayagan dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagbiyahe kasama ang mga alagang hayop. Basta susundin ang mga alituntunin ng terminal. Ilagay lamang po ito sa tamang carrier, no? At lagyan po ng diaper at siguraduhin natin na hindi po tayo makakaabala sa kapwa natin pasahero. Ngayong araw inaasahang magpipiko aabot sa pinakamarami ang mga bibiyahe mula sa PITX para mag-undas sa mga probinsya. 200,000 ang tinatayang bilang. Pero ang good news, may mga masasakyan pa naman nang makausap ko ang pamunuan ng PITX. Pero of course, patungo na tayo dyan. Pero huwag mag-alala yung mga kababayan natin, meron tayong mga additional units na bibigyan naman ng kaukulang special permits. Maigpit na ang seguridad sa PITX at tuloy ang random drug testing sa mga driver at konduktor ng mga bumabiyahing bus. Nananatili namang maayos ang sitwasyon sa mga bus terminal na dinaanan namin sa EDSA Cubao. Di pa rin naman nagkakaubusan ng masasakyan kanina. Pero inaasahan ng mga tauhan ng mga terminal na mamaya o bukas ay dadagsa ang mga pasero, bagay na napaghandaan naman nila. Simula naman mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa Nobyembre 3 ay pwede nang dumaan ng EDSA ang mga provincial bus para mapabilis ang dating nila sa mga terminal. Pero sa mga terminal sa Cubao, Quezon City lang, pwedeng huminto ang mga galing Central at Northern Luzon. Sa PITX at Pasay Terminal lang kung mula Southern Luzon. Samantala, Vicky, base sa pinakauling tala ng PITX, umabot na sa mahigit 148,000 ang naitatalang pasahero dito sa terminal. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Baka kayo babiyahe ngayong Undas? Doble ingat sa kalsada. Sa Zamboanga City, nahulog at tumagilid sa gitna ng daan ang kargang container van ng isang 10-wheeler. Magkaibang depensa ng driver sa natuklasan ng pulisya na ugat ng disgrasya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa videong ito, nakuha ng isang rider, makikitang normal lang ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway sa Barangay Giwan, Zamboanga City, hapon nitong Martes. Pero ilang saglit lang, biglang nahulog mula sa 10-wheeler ang karga nitong 40-foot container van. May mga sasakyan pa naman sa kabilang linya ng kalsada. Mabuti na lang at nakaiwas sa mga ito kaya walang tinamaan.
Wala ring nasaktan sa insidente pero nagdulot ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Inabot na ng gabi nang maialis sa kalsada ang truck at nahulog na container van. Hindi rin pinangalanan ng pulisya ang driver pero sinabi raw nito na galing sila sa barangay Bualan para i-unload ang laman ng container van. Pabalik na sana sila sa town proper nang sumabit ang container van sa kable ng mga telco. Pero sabi ng mga otoridad, may lock kasi yan doon sa van mismo, no? Hindi na i-lock yung kaya nahulog may konting na sa daan. Natumba yung karga niya na van. Aminado naman ang pahinante ng truck na natanggalan sila ng lock pero iginit niyang nakalaylay ang mga kable kaya nahagip ito ng container van. Kasi ang wire man ang dahilan kaya yun. Tumao. Paalala ng pulisya lalo ngayong undas kung kailan inaasahan ang pagbiyahe ng maraming motorista. Na kung mayroon tayong mga van na sinusundan, kailangan magbigay tayo ng distansya. Kasi mahirap yung minsan hindi stable kasi yung laman ng van. Sa mga nagmamaneho naman, ugaliing suriin muna ang inyong sasakyan bago ito ibiyahe para maiwasan ng anumang aberya. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkong ko nakatutok 24 oras. Nagkukulang na ang mga barko sa Batangas Port na inaasahang dadagsain ng mga pasahero ngayong gabi hanggang bukas. Sabay sa mahigpit na seguridad doon, iniimbestigahan din ang sumbong na may nangingikil umano sa pantalan. At live na nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, 24 oras ang operasyon nitong Batangas Port kaya tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero rito. Inimbestigahan din ng Batangas Port kanina ang umano'y 20 pesos scam dito sa loob ng pier. Ang port manager mismo ng Batangas Port ang umikot kanina para alamin kung totoong may 20 pesos modus dito sa loob ng pier. May nagpost daw kasi online na may nangingikil ng 20 pesos dito dagdag sa mga fee na legal na sinisingil. Pero lahat daw ng mga pasaherong tinanong niya, hindi naman daw ito na-engkwentro. Pinaalalahanan ang mga driver na bukod doon sa mga binabayad na talagang taripa pagpasok para makasakay ng barko, yun lang dapat ang kanilang babayaran. Baka kung may mga instances na sila ay nasisingil ng extra na nagpapanggap ng mga empleyado ng port, hindi po totoo yun. Huwag silang magpapaloko sa mga ganong modus. Ngayon hanggang bukas, ang inaasahang dagsa ng mga pasahero rito sa Batangas Port. Pero pagkatanghali kanina, tila mas marami pa ang mga bakanteng upuan kaysa mga pasaherong naghihintay na makasakay. Sa tingin ko, ito na yung ine-expect natin kasi kahapon naman, bukas kasi holiday na talaga tayo. So nag-start siguro sabi ko nga kanina, siguro nakatulong yung parang mental health break ng mga estudyante. So as wellness break, parang as early as last week nagbiyahe na sila. Katunayan, ayon kay Mendoza, 11,000 ang mga pasahero rito sa Batangas Port noong nakaraang weekend. Sabi pa niya, sa kabuuan, mula noong October 23 hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, umabot na sa 70,000 ang mga pasahero rito. Mas kaunti kung ikukumpara sa nakaraang taon kung kailan umabot ito sa 78,000 pero nagsimula lang ang bilang noong October 26. Tuloy-tuloy naman daw ang biyahe ng mga barko kahit sa November 1. Sabi ni Mendoza, hindi problema rito ang overloading dahil mahigpit ang Philippine Coast Guard laban dito. Ang problema, nagkulang talaga ang barko kasi although kukunti naman pa ang yung rolling cargos kasi maliit naman kasi ang capacity ng mga barko dito compare sa ibang mga passenger vessels, sa ibang mga ports. And then ang isang nagiging problema yung pagbalik sa kabila. Let's say pag alis dito, matagal bago din bumalik. So naiipon talaga sila dito. Dahil mahigpit ang seguridad, paalala ng Batangas Port, iwasan na lang yung pagdadala ng mga tinatawag nating mga pinagbabawal na gamit dito sa loob ng pantalan, mga flammable materials, matutulis na bagay, at syempre ang mga prohibited drugs, syempre alak, kasama. Mas mabuti rin daw kung mag-book na lang din online.
talagang ini-encourage na lang namin sila na mag-book sila ahead of time para pagdating nila, hindi na sila kailangan pumila for as chance passenger. Ang inaasahang dagsa naman ng mga pasahero pabalik dito sa Batangas Port ay sa araw ng Linggo, November 2. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Nagkapikunan kaya nauwi sa suntukan ang away ng isang driver at siklista sa Marikina. Binusinahan at minura umano ng driver ang siklistang wala sa tamang linya. Nahuli kami yan sa pagtutok ni EJ Gomez. Nagkatensyon sa bahagi ng Hill Fernando Avenue, Barangay Santo Niño, Marikina City nitong Martes dahil sa away kalsada ng isang motorista at isang siklista. Nakabalandra ang bisikleta at kotse sa gitna ng kalsada habang nagsusuntukan ang biker at driver sa loob ng sasakyan. Kwento ng isang saksi. Ang biker na napikon siya, ang ginawa niya, sinugod niya yung driver ng kotse, pinagsusuntok niya. Ngayon, yung marami na nang umaawat, pag nagkatawiran dito, tapos parang gusto tumakas yung biker, hinila niya yung bike, nagkakailangan silang dalawa para hindi siya makatakas. Yun. Kasi nasaktan yung driver nagkamurahan silang dalawa. Ayon sa pulisya, nagsimula ang away kalsada nang binusinahan ng 41 anyos na driver ng kotse ang 40 anyos na siklista na nasa gitna ng kalsada imbes daw na sa bike lane. Mayroon pong iniwasan yung ating biker dahil basa po yung kalsada at siya po yung napapunta sa gitna. Hinabol niya po yung sasakyan at hinarang niya yung kanyang bike po doon at sinugod niya po talaga yung nasa sasakyan. Ilang mga saksi at taga-barangay ang lumapit sa dalawa para awatin sila. Tila tumindi ang away nang tumawid ang biker at driver sa kabilang kalsada. Tumagal ng halos kalahating oras ang road rage ayon sa pulisya. Wala rin naman daw naging pinsala sa kotse at bike. Sa huli, nagkaayos din ang dalawang panig. Dapat po habaan po natin yung ating PC or yung pasensya po natin at wag pong mainit ang ating ulo. Give and take lang naman yan Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Anim na luxury vehicle ang ayaw pakawalan na mag-asawang Diskaya ayon sa Bureau of Customs. Pinulong naman ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang ahensya para talakayin ang pagbawi sa mga ari-arian o perang posibleng nakubra dahil sa flood control projects. Nakatutok si Joseph Mono. Ito ang Rolls-Royce na pagmamayari ng mga Diskaya na nagkakahalagang 42 million pesos. Ito yung may payong na sabi ni Sara Diskaya na dahilan kung bakit niya binili ito. Isa ito sa 7 luxury vehicle ng mga Diskaya na isusubasta o ipapabid na ng Bureau of Customs sa November 15. Ayon sa Customs, hindi na pumalag ang mga Diskaya sa pagsusubasta ng 7. Kasama yung payong, sir, sa Of course. Accessory follows the principles. They submitted a voluntary forfeiture, meaning to say that they'll no longer contest yung 7 vehicles. No? Ito yung no import entry, saka no certificate of payment. Pero may 6 pa na ayaw pakawala ng mga Diskaya at gusto na lamang nilang magbayad ng mga multa. Pero hindi ito madaling gawin dahil hinahabol ito ng Bureau of Internal Revenue o BIR. We are also in receipt of a notice of distraint and levy from the BIR. So that covers personal properties. Ayon sa BOC, ila-live stream ang bidding at maaaring makakolekta ang gobyerno ng simula 200 million pesos. Pinag-aaralan pa rin naman kung sa Customs o sa BIR mapupunta ang isinuling luxury vehicles ni dating Public Works and Highways Assistant District Engineer Bryce Hernandez dahil legal ang mga papel nito pero inaalam pa kung tama ang binayarang tax. Isang Customs sa mga ahensyang pinulong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para pag-usapan kung paano babawiin ang perang nakulimbat galing sa mga maanumalyang flood control projects. Kasama rin sa pulong iba pang ahensya tulad ng Ombudsman, Office of the Solicitor General, Department of Public Works and Highways o DPWH, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Anti-Money Laundering Council o AMLC, Justice Department at National Bureau of Investigation o NBI. Want the right hand to know what the left hand is doing. This is actually a unified approach to a heinous
scandalous crime that happened to our country. Every peso na ninakaw ay tamang piso na wala sa ating bansa. Magtulungan para maibalik ang pera na balaali ng taong bayan. Ayon sa DPWH at Ombudsman, habang naghihintay na maisampa ang mga kasong kriminal, pwede na maghain ng kaso para bawiin yung mga ari-arian na mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga manumalyang flood control projects, at pwedeng gamitin dyan yung SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng Republic Act 1379 o batas tungkol sa forfeiture o pagbawi ng mga ilegal na yaman ng mga opisyal ng gobyerno, kung makikita na may mga ari-arian ng isang taga-gobyerno na sobra sa kanyang kinikita, maaari itong ituring na unlawfully acquired o illegal na nakuha. So when there's a disproportion between the amount in the SALN and the wealth that you see, yung lifestyle check, then you can forfeit what is over and excessive. Mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagpulong sa sidelines ng APEC Summit sa South Korea sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, malaki ang magiging impluwensya nito sa takbo ng summit. At mula po sa Busan, South Korea, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette. Vicky, sa South Korean city ng Gyeongju magpupulong ang mga leaders ng APEC o mga leaders para po sa gaganapin nga po dito na APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea. Free trade o malayang kalakalan ang isa sa mga pangunahing pinag-uusapan sa APEC. Kaya naman malaki raw ang magiging epekto sa pag-uusap ng naging paghaharap ng dalawa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, ang China at ang Amerika. Bago umalis ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na sa kanya kung anong huhubog sa magiging takbo ng pag-uusap sa APEC Summit. Sa kanyang departure speech sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na inaabangan na magiging resulta ng pag-uusap ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, leader ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. The results of those meetings will color and influence everything that we will be doing in the APEC meeting. It is the world is watching because this is the source of the largest shock that has entered into the world trade system. Nagpulong kanina sina Trump at Xi sa sidelines ng 2025 APEC Summit. Matatandaang mula nang muling maupo bilang president, nagpatupad si Trump ng malawakang tariff at iba pang hakbang na labis na ikinabahala ng trading partners nito, kabilang ang Pilipinas. We have to see what the agreements will be coming out of these meetings between President Xi and President Trump. Those will certainly color everything that we will be talking about in this APEC, because the agreements or the arrangements that are made between two of the largest economies in the world will certainly affect every single citizen of the world. This is what we need to understand, and that is why the world is watching and waiting, as we are. Ngayong hapon, pagkatapos ng kanilang pulong ni Xi, inanunsyo ni Trump na pumayag siyang ibaba ang taripang ipapataw sa Chinese product na inaangkat ng Amerika. Gagawin itong 47% mula sa 57%. Kapalit nito ang pangako ni Xi na crackdown sa illegal na kalakalan sa fentanyl, isang nakaka-addict na gamot na ayon kay Trump ay pangunahing sanhi ng pagkamatay sa overdose ng mga Amerikano. Dumating si Pangulong Marcos ngayong hapon sa lungsod ng Busan dito sa South Korea kasama ang Philippine delegation. Una niyang aktibidad, makipagkita sa Filipino community dito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 70,000 Pilipino ang naninirahan sa Korea at mahigit kalahati dito ay mga OFW. Vicky, kasama ng Pangulo sa pagtitipon kaharapang Filipino community si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang Philippine delegation. Pero habang pinapakilala sila, ganito ang nangyari. Pakinggan po natin. Andito po ang ating trade
Sobra naman yung introduction mo, Chris. Ba't kami, wala kaming ganyan nung in-introduce kami? Sandali lamang yan, Vicky, at sa pagpapatuloy ng talumpati ng Pangulo ay hatid niya magandang balita na simula sa susunod na taon ay magkakaroon rin ng Philippine Consulate dito sa Busan. Sa ganitong paraan ay magiging mas madali raw para sa mga Pilipino dahil hindi na nila kailangan bumiyahe pa ng malayo sa Seoul para sa kanilang mga kinakailangang serbisyo. Live mula dito sa Busan, South Korea, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Sabay sa pag-alala sa mga yumao, nanawagan ang kaanak ng mahigit 30 nawawalang sabongero na huwag ding kalimutan ang kanilang mga mahal sa buhay. Panawagan nila sa isang prayer vigil sa Justice Department. Panagutin ang mga itinuturong sangkot sa kaso, kabilang ang negosyanteng si Atong Ang. Nakatutok si JP Soriano. Isinakay muna sa wheelchair si Carmelita Lasco, ang ina ng isa sa mga tinaguriang missing sabongeros, nang lumahok siya sa prayer vigil na idinaos sa harapan ng Department of Justice kanina. Ang anak ni Carmelita na si Ricardo, kabilang sa 34 na mga nawawalang sabongero na ayon sa testigong si Julie Dondon Patidongan ay patay na at itinapon sa Taal Lake. Hindi manok ang aming anak. Inalagaan ko. Minahal ko yung anak ko. 10 na nga mga nawawalang sabongero. Katarungan! Ang ibang kaanak ng mga nawawalang sabongero at ilang miyembro ng Justice for Missing Sabongeros Network nagsabit ng poster ng muka ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa pader ng DOJ at saka pinagbabato ng itlog at kamatis. Si ang itinuturo ni Patidongan na mastermind umano sa pagdakip at pagpatay sa mga biktima. Ang ilang kaanak nagsuot naman ng maskara kung saan nakaimprenta ang muka ng aktres na si Gretchen Barreto na kasabwat umano ni Ang. Ako, 4 na taon na akong naghihintay. Nagkaganito na ako. Dahil talagang inaasam-asam ko na. Ngayon, mabigyan na ng resolusyon bago magbagong taon. At maaresto na ang dapat arestuhin para mabawasan na ang salot dito sa ating lipunan. Wala pang tugon ng kampo ni Ang at Barreto kaugnay sa pagtitipon ng mga kaanak ng missing sabongeros, pero nauna na nilang itinanggi ang mga paratang. Sa gitna niyan, may pangamba ang grupo. Itong ating gobyerno mukhang nabibilaukan sa flood control projects, malis. Kaya pinapanawagan namin ngayon, sakto, na araw ng mga patay, na huwag kaligtaan yung panawagan para doon sa mga nawawalang mga sabongero. Sabi ng Department of Justice, submitted na for resolution ang reklamong murder at kidnapping with serious illegal detention labang kay Ang, Barreto at iba pa. Hanggang nitong October 12, aabot naman sa 887 na buto ng tao ang narecover sa Taal Lake. Pero ayon sa DOJ, wala pang resulta ang DNA analysis sa mga butong na-recover. Ang evidence po, DNA analysis will only come into play at this point in court if ever the results do come out. Because as far as the panel of prosecutors are concerned, the case has been submitted for resolution. No further admission of evidence. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso. Sa papalapit na undas, hindi lang mga pumanaw na kaanak ang inaalala. Pati puntod ng mga sumakabilang buhay na personalidad, dinadalaw ng fans. Narito ang report ni Nelson Canlas. Ilang araw bago ang undas, binisita na ni Lotlot de Leon ang puntod ng kanyang inang si Nora Honor sa libingan ng mga bayani. Bukod sa mga bulaklak galing sa mga nagmamahal sa superstar, siniguro ni Lotlot na malinis at maayos ang puntod ng kanyang ina para sa mga iba pang bibisita at magbibigay pugay sa namayapang national artist. Naglagay rin si Lotlot ng bagong lapida kung saan nakaukit ang silhouette ng superstar, ang taon ng kanyang kapanganakan at taon ng pagkamatay.
Well-maintained at malinis din ang mausoleo ni national artist Fernando Poe Jr. at kanyang kabiyak na si Susan Roses sa Manila North Cemetery ilang araw bago ang undas. Ngayon pa lang ay may mga ilang fans na nagpapapicture sa gate nito. Sa mausoleo, may 2 tarpaulin din na nakapaskil kung saan makikita ang portrait ng mag-asawa. Sa ibaba nito ay may QR codes na kapag iniskan ay maaaring mapanood ang mga video tributes para sa namayapang hari at reyna ng pinilakang tabing. Kayong mga tawang batis! Mapapanood ang ilang bahagi ng mga sikat na pelikula ni The King na napapanood sa FPJ sa GMA. Tampok din ang mga tanyag na galawan at linya na tatak FPJ. Ilang kilalang personalidad din ang nakahimlay naman sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque. Binisita na rin yan ng ilang dumalaw roon ngayong araw tulad ng puntod ng mayapang si John Regala at Helen Vela. Bisita namin sa magulang ko kasi halos katabi ng magulang ko eh. Si John Regala kasi magaling na artista. First time ko makita si John Regala dito, nagulat lang po ako. Magaling po kasi siyang actor na sa kontrabida po. Nakahimlay rin sa naturang sementeryo si Rico Yan. Yung kay Rico yan, napunta niya yung Ay, hindi pa, hinahanap nga namin kung saan yung kanila Rico yan eh. So, idol niya talaga si Rico yan. Dati, nung buhay pa siya. Maging sina Charito Solis, dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras.